Recording in progress. Magandang araw sa atin lahat mga kapatid. Tayo'y magpapatuloy sa ating pong pag-aaral ng salita ng Diyos. Salita ng Diyos ay napakalaga sapagkat ito ay ilawan ng ating mga paa at liwanag ng ating landas tungo sa katotohanan, tungo sa kaharian ng Diyos, tungo sa kabanalan. Kaya napakalaga po sapagkat ang salita ng Diyos, gaano man kadilim ang ating pong kalagayan, ito'y magbibigay sa atin ng liwanag. Kaya ang pamagat po ng ating pong pag-aaral ngayon ay ang makapangyarihang salita ng Diyos. Ang makapangyarihang salita ng Diyos. Ito ang liwanag sa gitna ng kadiliman. Iniyahan ko kayong buksan natin ang ating banal na kasulatan sa Genesis chapter 1 verse 3. Genesis chapter 1 verse 3. Ganito po ang sinasabi. At sinabi ng Diyos, magkaroon ng liwanag. At nagkaroon ng liwanag. Itong salita ng Diyos, tayo manalangin. Opo Panginoon, sa gitna po ng aming kalagayan sa mundong ito, na hindi po maiwasan ang kaguluhan, kalungkutan, kawalang pag-asa dahil po sa kasalanan. Ngunit inihiling namin na nawa, bigyan niyo kami ng liwanag, ng katotohanan ng iyong kalooban sa pamagitan ng inyong salita. Salita ninyo, Panginoon, ay katotohanan na siya makapagpapalaya sa amin sa lahat ng bagay. Kaya tulungan niyo kami, bigyan niyo kami ng liwanag ng banal na Espiritu na maunawaan namin ang espiritual na kahulugan at kalooban ninyo sa mga salitang aming pag-aaralan. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Now, itong Genesis 1:3, ang pinaka-agarang konteksto nito ay mababasa natin sa verse 2. Ang sabi sa verse 2, mga kapatid, ganito, ang lupa ay walang anyo at walang laman, at binalot sa kadiliman ang kalaliman, samantalang ang Espiritu ng Diyos ay kumikilos sa ibabaw ng mga tubig. Ganito po ang kapangyarihan ng salita ng Panginoon. Sa gitna po ng kadiliman ng sansinukob, ang salita ng Diyos ay nagbigay ng liwanag. Tulad din ng ating pong buhay sa mundong ito, na tayo po ay nasa kadiliman pa ng kasalanan. Kaya't maraming binibigay sa ating kalungkutan, ngunit ang salita ninyo ang siyang pag-asa namin. So itong Genesis chapter 1 verse 2, inilarawan ang daigdig na walang anyo at walang laman, at ang kadiliman ay sumasabalot sa kalaliman. So sa gitna ng kawalan ng kaayusan at matinding kadiliman, hindi nanatiling tahimik ang Diyos. Sapagkat pagdating po sa verse 3, ang verse 3 po ay mismo ang Diyos ay nagsalita sa gitna po ng kadiliman ng sansinukob. Ang sabi niya, magkaroon ng liwanag, at nagkaroon nga ng liwanag. So ang unang pagpapakita kung paano gumagawa ang Diyos dito sa verse 3 sa pamagitan ng kanyang makapangyarihang salita. Kung ang isang salita lang ng Diyos ay kayang magdala ng liwanag sa isang madilim na sansinukob, paano nito mapapalakas ang ating pananampalataya at paglilingkod kapag nakakaranas tayo ng sarili nating mga kadiliman sa buhay? Now, tignan natin ang dalawang mahalagang katotohanan mula sa tekstong ito. So, mula sa teksto na ating binasa, ang salita ng Diyos ay may kapangyarihang magbago. Yan po ang sinasabi. At sinabi ng Diyos, mismong Diyos nagsalita, magkaroon ng liwanag. At nagkaroon nga ng liwanag, mga kapatid. Ang sabi sa verse 2, nababalot ng kadiliman ang universo. Ngunit, nung magsalita ang Diyos na magkaroon ng liwanag, sumunod po ang lahat at nagkaroon nga ng liwanag. Sinabi ng Diyos magkaroon ng liwanag, at ang tugon ay agarang nagkaroon ng liwanag. Sa theology, tinatawag itong fiat creation.
paglikha sa pamamagitan ng utos. Wala pong utos ang Diyos ang hindi nasusunod. Walang proseso nangyari rito, walang pagkaantala at walang pagkabigo. Kapag ka ang soberanong Diyos ay nagsalita, ang kanyang kalooban ay tiyak na nangyayari dahil ang kanyang salita ay may kapangyarihan. Isipin ninyo ang isang switch ng kuryente sa isang napakadilim na silid. Sa isang pikit mata, kapag pinindot mo ang switch, agad na napapawi ang dilim. Ngunit ang salita ng Diyos ay mas higit pa rito. Siya ang mismong lumikha ng konsepto ng liwanag mula sa wala. So ano pong ibig sabihin nito, mga kapatid, sa ating pong buhay? Kung ang salita ng Diyos ay ganito kakapangyarihan, maaari nating pagkatiwalang ating buhay sa kanyang mga pangako sa Biblia. Nandiyan po palagi ang kanyang salita at kanyang mga pangako. Kailangan lamang natin itong alamin. Kapag sinabi ng Diyos sa kanyang salita na hinding-hindi kanya iiwan, asahan mong mangyayari yon at hindi kailanman mabibigo. Ang kanyang salita ang nagbibigay sa atin ng katatagan dahil ito ay hindi nabibigo. So dito nakikita natin, una, ang salita ng Diyos ay may kapangyarihang magbago. At ikalawa, ang salita ng Diyos ay nagdadala ng espiritual na liwanag. Hindi lamang pisikal na liwanag, kundi maging espiritual na liwanag. Ito yung kung tawagin sa theology, effectual calling or irresistible grace. Ang pisikal na paglikha ng liwanag dito sa verse 3 ay isang larawan ng kung paano tayo iniligtas ng Diyos. Tayo po'y nasa dilim, nasa sumpa ng kasalanan. Subalit, sa salita lamang ng Diyos, tayo po ay naliwanagan. Ito ang sinasabi ni Pablo sa 2 Corinthians 4:6. Ang sabi po sa 2 Corinthians 4:6, ang Diyos na nagsabing sumilang ang liwanag sa kadiliman, ang siya ring nagbibigay liwanag sa ating mga bulag at madidilim na puso upang makilala natin si Kristo. Ang salita ng Panginoon, sabi nga niya, ay espiritu at buhay. At ito ang nagbibigay ng buhay. So sa ating natural na kalagayan, tayo ay parang Genesis 1:2. Nasa gitna ng kadiliman, madilim at walang buhay dahil sa kasalanan, hanggang sa magsalita ang Diyos sa ating mga puso. Isipin nyo, ang isang taong naliligaw sa loob ng isang napakalalim at madilim na kuweba. Kahit anong pilit niyang maglakad, hindi niya makikitang daan palabas kung walang magdadala ng sulo o ilaw. Ang Diyos ang nagdala ng ilaw sa ating buhay nang tayo ay kanyang tawagin sa kaligtasan. Kaya nga, dahil ang Diyos ang nagligtas at nagbigay liwanag sa atin sa pamamagitan ng kanyang biyaya, ang ating paglilingkod ay hindi upang kumita ng kaligtasan, kundi bilang pasasalamat sa kaligtasang natanggap na natin. Ang ating buhay ngayon ay dapat magsilbing refleksyon ng kanyang liwanag sa isang madilim na mundo. Nakikita ba ang liwanag ni Kristo sa atin na tayo nga'y kanyang pinananahanan dahil tayo'y kanyang naligtas? Kaya nga, sa ating pong pagtatapos, mayroon pong hamon, mga kapatid. Ang Diyos po dito sa Genesis chapter 1 verse 3 ay ang Diyos pa rin natin ngayon. Wala pong pagbabago. Ang kanyang kapangyarihan na mag-utos sa liwanag na sumikat ay ang parehong kapangyarihan na nag-iingat sa ating pananampalataya. Kaya nga ang hamon natin ngayon para sa lahat
para sa katatagan ng ating pananampalataya. Mga kapatid, maaring dumaranas ka ngayon ng kadiliman. Marahil ito ay mabigat na pagsubok sa pamilya, pagsubok sa karamdaman, pagsubok sa panghihina sa espiritual na buhay. Nanlalamig na tayong magbasa, manalangin, at dumalo sa mga pagtitipong pagsamba at pulong panalangin. Ang hamon sa iyo ay huwag tumingin sa dilim. Huwag yan ang tignan mo, kundi makinig sa salita ng Diyos. Ang sabi nga ng Panginoong Jesucristo sa mga naniniwala sa Kanya, kung kayo'y mananatili sa aking salita, tunay na kayo'y mga alagad ko. At ang mga alagad ko, malalaman nilang katotohanan at ang katotohanan ang siyang makapagpapalaya sa inyo. Kaya ang hamon sa iyo, huwag tumingin sa dilim, kundi makinig sa salita ng Diyos na ipinapangaral. Magpakatatag ka dahil ang Diyos na nagpasiklab ng liwanag sa universo ang siyang magpapanatili ng apoy ng iyong pananampalataya. Kaya maglingkod tayo ng may katapatan at kagalakan. Bitbitin ng katotohanan na ang dilim ay walang laban kapag ang soberanong Diyos ang nagsasalita. Kaya kung ikaw ay walang pag-asa sa mundong ito, nasa kadiliman pa, walang kasiguruhan ang buhay mo, lumapit ka sa liwanag. Si Kristo ang liwanag ng mundo at ang sino mang lumalakad at sumusunod sa Kanya, kailan may hindi lalakad sa kadiliman. Lumakad kay Kristo. Tanggapin siya. At kung ikaw naman ay may liwanag na, hayaan mong magliwanag ito sa buong paligid mo, sa iyong pamilya, sa iyong mga kaibigan, sa lahat ng tao, upang yung liwanag na nasa iyo, yung kaligtasan na sa iyo, ay makamtan din nila sa pamamagitan ng mensahe ng buhay mo. Kaya nga, mga kapatid, lagi nating dalhin, lagi nating panghawakan, lagi nating paniwalaan, lagi nating pakinggan ang makapangyarihang salita ng Diyos. Tayo manalangin. O dakilang Ama, salamat po na sa gitna po ng kadiliman ng aming buhay, bunga po ng kasalanan, isinugo ninyo ang inyong bugtong na anak, ang siyang ilaw ng buong sanlibutan, upang kami liwanagan at kami makalakad sa katotohanan ng iyong kaligtasan. At maraming salamat din po, Ama, sapagkat hindi nyo kami iniwan. Laging nariyan ang salita ninyo na siyang gumagabay sa bawat hakbang namin dito sa buhay at siyang nagbibigay ng liwanag sa landas namin upang kami ay makalakad sa katotohanan at ng iyong kalooban. O Lord, palawakin niyo pa ang kapangyarihan ng iyong salita sa aming buhay. Itong aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen.